Good morning mga brothers and sisters. Nandito naman muli ako. Papahayag ang panawagan ng banal na Espiritu sa atin ngayon. At paano ba natin makakamtan at paano tayo makapapasok at makapapamahinga sa piling ng Ama, ng Diyos Ama. Bago ang lahat, ako'y mananalangin at hihingi pa po ng guidance sa banal na Espiritu Santo. Lord, salamat po at muli po'y naririto po ako nagpapahayag ng iyong mabuting balita sa aking mga kapatid. Gabayan nawa ko ng iyong banal na Espiritu Santo sa aking pagpapahayag ng mabuting balita nang sa ganon ay maibahagi ko ng maayos at tama ang mabuting balitang ito at tumimo sa puso ng aking mga kapatid kung sino man ang makapanood ng bidyong ito. Maraming salamat po. Inihiling ko po ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong bugtong na anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga brothers and sisters, ang nais po ng banal na Espiritu Santo ang kanyang panawagan sa atin ay sabi, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Huwag tayong maghimagsik sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng kasalanan. At huwag din natin susubukin ang Diyos upang hindi tayo kapuutan ng Diyos Ama. At pagsikapan natin na huwag maligaw at matutuhan natin ang mga daan upang tayo'y makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Kaya mga brothers and sisters, mag-ingat kayo na huwag madaya ng sinuman at maging alipin ng mga kasalanan upang makasama natin ang ating Panginoong Hesus sa piling ng ating Ama sa langit. Ngunit dapat tayong manatiling matatag hanggang wakas sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos Ama at sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Amen. So mga brothers and sisters, tutunghayan po natin ito sa Hebrew 3:14-16 hanggang 19. Ito po ang nasusulat dito. Kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Ang salita ng Diyos. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Kaya't inakutan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya mga brothers and sisters, ang paalala ay iwasan na po natin at kung marinig natin ang tinig ng Diyos at ngayon na nga mga brothers and sisters, at ipinapahayag na po sa inyo kung ano nga ang tinig ng Diyos. Huwag na tayong mag-alinlangan, huwag na tayong maging matigas ang ating ulo upang tayo'y makahati sa kaluwalhatian ng anak ng ating Panginoong Hesukristo. Nang sa ganon ay makapiling natin ng Ama sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang mga paalala sa Hebreo. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalaan ng pananalig hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay.
Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. So yung po mga brothers and sisters, dapat tayong manatiling matatag sa ating pananalig sa Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang daan patungo doon sa ating pupuntahan sa piling ng Ama, upang tayo ay makapasok at makapamahinga sa piling ng Ama na kung saan naroroon ang ating Diyos Ama. Ito pa rin po sa Hebreo. Sino ang naghimagsik sa Diyos bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga makasalanan at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko? Hindi ba ang mga suwail? Ako mga brothers and sisters, kaya hindi na dapat tayo maging suwail kung ano man po ang panawagan ng Diyos, ay dapat tayong tumugon na nagmumula sa ating puso. Kaya huwag tayo maging suwail. Kaya't alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalaan nila ng pananalig sa Diyos. Kaya mga kapatid, dapat tayong manalig sa Diyos Ama at manalig din tayo sa Diyos Anak, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat nasusulat ayon sa John 14:1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. So mga brothers and sisters, paano ba natin matututuhan ang daan ng Diyos? At paano tayo makapapasok at makapapamahinga sa piling ng Diyos Ama? So, tunghayan natin mga brothers and sisters sa John 14:1 hanggang 14. Ito po ang sabi ng ayon sa sulat ni John. Ang sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. So ito po yung Espiritu. Kaya nga mga brothers and sisters, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na Espiritu, sapagkat siya ang nagtuturo sa atin, siya yung nagsasabi kung ano yung mga dapat nating gawin. Kaya nakikiusap siya dito, kaya gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, at ngayon na nga, naririnig na ninyo. So, wag na kayong maging suwail, wag na kayong matigas ang ulo, mga brothers and sisters, upang makihati kayo sa kagalakan na tatamuhin ng iba na nakapasok na sa karya ng langit. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ayan po mga brothers and sisters, kung hindi tayo nagiging suwail sa Diyos Ama sa kanyang mga tuntunin,
ay bibigyan tayo. Ito yung unang regalo ng Diyos Ama at ang pangako ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya doon sa diyan na ako'y babalik sa Ama, ngunit huwag kayong mag-alala, huwag kayong malungkot, sapagkat susuguin niya ang banal na Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin. Kaya malalaman natin mga brothers and sisters kung nasa atin na ang banal na Espiritu, sapagkat ang itinuturo nito ay kabutihan, hindi kasamaan. Sapagkat ang kasamaan, alam naman natin, ito ay likha ng dyablo, hindi likha ng Panginoong Hesus. Ang dyablo ang may gawa ng kasamaan. Lamang pinapahintulutan kung tayo upang subukin sa isang kasunduan na huwag lamang papatayin ang isang tao. Yun po. So mga brothers and sisters, yan po yung gawain sa atin ng banal na Espiritu. Magpaalala, ituro kung ano yung nararapat. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ayan po mga brothers and sisters, hindi lamang ang banal na Espiritu ang mananahan sa atin, kung hindi pati ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay magiging kasama natin. Ayan po, mananahan po sa atin. Kung tayo ay hindi magiging suwain at iiwasan natin ang pagkakasala, sapagkat yan po ang nais ng Diyos, ang kalugod-lugod upang tayo ay makapasok at makapamahinga sa Kanyang piling. Sa 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang naririnig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Yan po mga brothers and sisters. So ang Espiritu Santo na sinugo ng Panginoong Hesus upang mangalaga sa atin at magturo kung ano ang dapat nating gawin, ay yun po yung kasama natin kung tayo ay nananalig at nanampalataya sa Diyos Ama at Diyos Anak, pagkat yun po ang pangako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paririto mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa ay kasama ko na kayo. So kung tayo po ay wala pang pananalig sa Diyos at sa Panginoong Hesus, hindi po natin magagawang magpatotoo na buhay ang Panginoong Hesus, sapagkat hindi sumasa atin ang banal na Espiritu. Kaya mararamdaman natin na sumasa atin ang banal na Espiritu Santo, sapagkat siya ang magsasalita na ipapahayag natin na ang Panginoong Hesus ay buhay at siyang magiging pastor natin sa huling araw. Ayan po, kaya malalaman natin kung ang nananahan sa atin ay Espiritu ng katotohanan, sapagkat ang sasalitain natin ay pawang katotohanan, sapagkat ang kasinungalingan ay gawa ng dyablo, gawa ng Satanas, sapagkat yun ang mananahan sa atin, yung mga espiritu ng kadiliman, sapagkat sila man ay may kapangyarihan, ngunit natalo na yan ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Kaya wala na silang kapangyarihan sa taong nananalig sa Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat wala na siyang kapangyarihan, sapagkat nagapina ng Panginoong Hesus. So, ayan po yung mga gawain. Ayan po yung gawain ng banal na Espiritu sa atin.
Kaya malalaman natin yan mga brothers and sisters na sumasa atin sapagkat ang bawat salita natin, bawat pakikitungo sa kapwa natin ay kaaya-aya sa Diyos. Hindi nagmamataas, hindi nagmamayabang, hindi nagmamakuri sapagkat ang dala ng banal na Espiritu ay kababaan ng loob, kapayapaan, kahinahunan at pag-ibig. Ito po yung pag-ibig sa kapwa, hindi po yung pag-ibig. Ito po yung pag-ibig ng Diyos, hindi po ito ang pag-ibig ng sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ay makalaman. Umiibig lamang sila dahil sa laman. Hindi po ang Espiritu Santo ang ituturo sa atin ay pag-ibig ng Diyos Ama sapagkat para tayong magkakapatid. Yun ang natin isipin dapat. Para lahat tayo ay magkakapatid eh. Pagdating ng huling panahon, magkakasama-sama tayo sa piling ng Ama kung kayo'y nanalig at nananampalataya sa Diyos. Sapagkat doon ang huling araw natin ay ang pupuntahan natin ay sa piling ng Ama kung tayo'y susunod sa kanyang mga tuntunin at susunod sa kanyang mga utos. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga salita. So paano natin masasabing iniibig natin ang Diyos kung hindi tayo tumutupad sa kanyang mga utos? Tayo ay magiging suwael. So wala po yun mga brothers and sisters. So paano ba natin matututunan mga brothers and sisters ang daan patungo sa piling ng Ama upang tayo ay makapasok at makapamahinga sa kanyang piling? Ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang dapat nating ipakita sa ating kapwa? At ano ba yung paano natin matututunan ang daan patungo sa Ama? So, tunghayan po natin ito sa John 14, verse 1 hanggang 7. Si Jesus ang daan. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Ayan po mga brothers and sisters, kaya po umakyat na ang Panginoon upang ipaghanda tayo. Kapag handa na ang silid na ating matitirahan, siya ay babalik sa lupa, siya ay babalik sa sanlibutan. Kapagkat yun ang pangako niya. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Yan po mga brothers and sisters. So napakalinaw ang sinasabi ng Panginoon. Babalik siya at isasama tayo sa kanyang kinaroroonan. Saan ba siya naroroon? Hindi ba nasa trono din siya ng kanang Ama ng Diyos Ama sa langit? So ibig sabihin, doon din tayo pupunta kasi nandun siya eh. So makikita natin ang Diyos Ama maliban lang doon sa mga isinumpa ng mga suwail na hindi sila makakapasok sa kaharian or sa piling ng Ama. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ayan mga brothers and sisters. So, hindi tayo makakarating sa Ama kung sa sarili lamang natin, kahit anong gawin natin na pagdarasal, kahit anong gawin natin na pagrorosaryo, kung hindi tayo mananalig at mananampalataya sa Panginoong Hesus, ay hindi tayo makakarating sa piling ng Ama. Kapagkat ayan po ang nasasulat. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga siya nga ang pintuan yan, sabi nga doon sa kasulatan
Siya ang pintuan na dinaraanan ng mga tupa, sapagkat hindi ka makakapasok doon kung ikay nasa sanlibutan pa, sapagkat makitid ang daan doon at kailangan matuwid diretso ang katawan mo pagpasok doon sa pintuan. Kaya ang Panginoong Hesus ang pintuan at daan, iisa po yun. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. So sa pamagitan ng anak ng Panginoong Hesus ay atin nang nakita ang Panginoong Hesus, ang Diyos Ama, sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, ang nananalig sa akin at ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga salita, ay iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya. Yung mga brothers and sisters, so panahon na iwagsin na natin yung mga dating buhay natin, yung magulong buhay, magulong pamumuhay. Kapag naranasan ninyo na sumasa atin ang Diyos Ama at ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo, napakasarap ng pakiramdam, mga brothers and sisters. Wala kang aalalahanin kung hindi magpuri at magpasalamat lamang sa Diyos, sapagkat kusang dumarating yung mga biyaya, sapagkat siya ang nagkakaloob ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Akala lang kasi ng sanlibutan, hindi alam nila na akala nila ay lakas nila, kaya sila nagsumikap ako. Ang pagsusumikap na yan ay isang pagsubok yan kung ikay walang pananalig sa Diyos. Sinusubok ka niya kung hanggang saan talaga ang tatag mo. Kaya mga brothers and sisters, panahon na upang tayo'y magbalik loob sa Diyos, manalig at manampalataya tayo sa Diyos Anak at Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo. Sapagkat kapag sa atin ang tatlong yan, ay walang makakagapi sa atin, sapagkat katotohanan ang ating ihahayag, katotohanan ang ating sasabihin sa ating kapwa. Kaya ang kapwa naman natin ay wala rin magagawa yan kung paano magagalit sila kung katotohanan ang ating sasabihin. Sapagkat kung sumasa atin ang Panginoon, ay pawang katotohanan ang ating sasabihin. Kaya nga ang sabi nga niya rito, siya ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Kaya dapat kung tayo'y binago na ng Panginoong Hesus, tawang katotohanan lamang ang bibigkasin natin, yung nagmumula sa Diyos. Ayan po yung sinasabi na huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa mundong ito, sapagkat ang kayamanan sa mundong ito ay nasisira ng tanga at kalawang. Pag-ipunin natin ay ang kayamanan sa langit. Ano ba yung kayamanan natin sa langit? Hindi ba yung paggawa ng kabutihan sa mundong ito habang tayo'y naririto? At ang pag-ibig sa ating kapwa. Ano ba yung pag-ibig sa ating kapwa? Ito yung hindi nagmamapuri, yung hindi nagmamataas, yung hindi nagyayabang lamang, kung hindi ito pakumbabaan, pagpapakumbaba sa ating kapwa. Ayan po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi katulad ng pag-ibig ng sanlibutan, sapagkat ang pag-ibig ng sanlibutan, kapag hindi mo siya sinunod, ay wala na, bagsak ka na sa Kanya. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, sundin mo man siya, or pagbigyan mo man siya, okay lang sa anak ng Diyos, sapagkat nauunawaan natin yon, sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung dapat nating gawin. Siya ang nakakaalam sa ating mga ginagawa. Bago pa lamang natin isipin ay alam na ng Diyos kung ano yung dapat, anong ang gagawin natin. Kaya mga brothers and sisters, panahon na para tayo'y magbalik loob sa Diyos Ama at Diyos Anak, sapagkat siya lamang ang makakatulong sa atin, pagkat siya yung may kapangyarihan, siya yung nagkaloob sa atin ng buhay, siya yung lumikha ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Tayo'y isang manlalakbay lamang sa mundong ito. Babalik din tayo sa Ama kung saan tayo nagmula, sapagkat nagmula naman talaga tayo sa Diyos Ama, sapagkat siya ang lumikha sa atin sa pamamagitan nila Adan at Eva. Kaya
huwag nating isipin mga brothers and sisters na hanggang dito lang yung buhay natin. Huwag nating sayangin sapagkat hindi tayo makakapasok sa piling ng Ama kung tayo ay magiging suwail. Gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang inuutos ng Panginoong Hesus at ang sinasabi ng banal na Espiritu Santo sapagkat kayo magtuturo sa atin. So mga brothers and sisters, sana matutunan ninyo ang mabuting aral na ito at tumimo sa inyong puso't isipan na kayo rin ay magtamo ng buhay na kaaya-aya, kasiyasiya at ang buhay na walang hanggan sa piling ng Ama. Sapagkat yun ang sana ng sikapan natin na tayo ay makapasok sa kaharian ng langit at makasama natin ang Diyos Ama na siyang lumikha sa atin. Napakasarap siguro doon mga brothers and sisters sapagkat doon wala nang pagtanda, wala nang lahat doon puro mga binata't dalaga, ngunit wala nang pag-ibig doon ng laman, puro sa Espiritu ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang mangingibabaw sa atin doon. Maaari siguro meron lang din mga babaguhin na konti sa ating katawan katulad sa Panginoon. Ganun pa rin yung katawan niya nung siya'y nabuhay muli. Kaya ganun din tayo sa pagkabuhay natin. Yun nga, yung mawawala doon yung pag-ibig sa laman sapagkat ang laman ay nagtutulak sa kapahamakan. Yun lang mga brothers and sisters, mamuhay na tayo ng mapayapa sa piling ng Diyos Ama sa pamagitan sa pagsunod ng mga tuntunin ng Diyos Ama. So hanggang sa muli mga brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoon, sana ay kayo rin mag-comment kayo kung kayo'y binago na ng Diyos sapagkat yun ang layunin ng Diyos. Kaya kami nagpapahayag upang magkaroon kayo ng bagong buhay sapagkat ang likas na kalagayan ng ating laman, ng ating isipan ay talagang makasalanan tayo. Kaya kung hindi natin babaguhin yung pananaw natin sa buhay, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Yun lamang mga brothers and sisters, maraming salamat. Sana sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Lord, salamat po sa mabuting balitang ito na aking ibinahagi sa aking mga kapatid. Sana po ay abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay upang sila man ay magkaroon ng bagong buhay sa piling niyo at makapasok din sa inyong kinaroroonan. Lahat ng makakapanood ng bidyong ito, Ama, ay hinihiling ko po na sana po sila ay magkaroon din ng bagong buhay at ang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ninyo at sa piling ng Diyos ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Lord God. Inihiling ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na yung bugtong nanak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you po sa banal na Espiritu Santo na gumabay sa akin. Maraming salamat. God bless you all.